sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming babae ang nangangarap na maging isang ina. Pero hindi lahat ng paglalakbay tungo sa pagiging ina ay madali. May ilan na sinusubok ang katatagan sa kanilang mga pinagdaraanan. Ngunit sa kabila ng lahat ay marami pa rin sa kanila ang kumakapit sa katiting na pag-asang malalampasan din ang lahat ng iyon. Dear Papa Dudut, lahat naman siguro ay pinapangarap maging isang ina kapag kinasal na. Isa ako sa paulit-ulit na nangarap noon, Papa Dudut. Walang araw na hindi ako nagdarasal sa Panginoon at humihiling na sana'y mabigyan na kami ng anak ng asawa ko. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Sabrina. 37 years old, nakatira ngayon dito sa Pampanga. Nag-email po ako sa programa ninyo dahil gusto kong i-share ang struggle na naranasan ko bago magkaroon ng anak, Papa Dudut. Hindi ko rin kasi malimutan ang mga nangyari noon. Nakakaiba talaga. Na halos isang dekada na ang nakakalipas. Nagsimula yon noong matapos kaming maikasal ng asawa ko. Tumira muna kami ng 2 taon sa kondo ng kuya niya. Kasama ang fur baby namin na si Sasa habang nag-iipon pa kami para sa balak naming bahay at lupa. Sabi din ng kuya ni Sean, pwede daw muna kaming tumira sa kondo hanggang 2 taon. Dahil yun din ang pag-uwi niya kasama ang mag-ina niya dito sa Pilipinas. Kaya porsigido kami noong makapag-ipong mag-asawa hanggat may tinutuluyan pa kami. Lumipas ang 5 buwan na buntis ako, Papa Dudut. Hindi pa man namin kaagad na plano talagang mag-baby dahil nag-iipon pa. Pero masayang masaya pa rin kami sa blessings na yon. Halos lahat ng kaibigan at pamilya namin ay kasama naming magdiwang sa magandang balitang yon. Pero ang kasiyahang yon ay hindi nagtagal, Papa Dudut. Wala pang 3 buwan ang tiyan ko nang bigla akong makunan. Parang gumuho ang mundo ko noon. Hindi ko maintindihan kung saan ako nagkulang o kung may mali ba akong nagawa. Maingat ko namang inalagaan ang sarili ko para maging healthy ang batang nasa sinapupunan ko. Doon na po nagsimula ang pagkakaroon ko ng anxiety. Simula nang lumabas ako ng hospital. Sa tuwing nag-iisa ako ay araw-araw akong umiiyak. Sa tuwing gabi na makikita ako ng asawa ko ay pilit niyang pinapalakas ang loob ko. Sa pamamagitan ng pagyakap niya sa akin at sa pag-iintindi niya sa mga pinagdadaanan ko. Pero kahit na anumang sabihin niya noon ay ramdam ko, Papa Dudut, ang bigat, yung parang may nawala sa isang parte ng pagkatao ko. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Pero dahil inisip na lang naming mag-asawa na hindi pa para sa amin ang unang anak namin, kaya hindi siya kumapit sa sinapupunan ko. Nagpatuloy kami sa buhay habang pinagtutulungang makamit ang goal naming pareho. Pero mukhang sinusubok talaga kami noong panahon na yon, Papa Dudut. Dahil makalipas ang 4 na buwan. Sa pangalawang pagkakataon ay muli akong nabuntis
Grabe ang kaba ko nang malaman ko yon. Dahil sa unang miscarriage na nangyari noon sa akin, ay natakot na talaga ako. Kaya naman sobrang pag-iingat na ang ginawa ko noon para lamang hindi na maulit pa ang mga nangyari. Lahat ng bawal, iniwasan ko. Halos ayaw ko na ngang lumabas ng bahay. Maging ang asawa ko simula noong malaman naming buntis ako ay pinagbitiw na ako sa trabaho ko. Papadudot naging maayos naman ang pagbubuntis ko. Hanggang sa umabot ng 7 buwan ng tiyan ko. Pero noong nasa huling linggo ako ng ika-7 buwan ay naramdaman kong parang hindi na gumagalaw ang baby ko sa tiyan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko na nararamdaman ang pagsipa at pag-ikot niya sa loob ko. Kaya nang dumating ang check-up ko ay doon ko na narinig ang masamang balita na sinabi ng OB ko. Wala na daw heartbeat ang baby ko. Ilang mga laboratory at ultrasound na ang ginawa sa akin pero pare-pareho pa rin ang sinasabing resulta. Walang heartbeat. Patay na yung baby sa tiyan ko. Parang dinurog ang puso ko noon, papadudot. Nang sabihin ng doktor na kailangan kong ma-admit at ilabas yung bata. Sobra ang iyak ko noon na halos hindi ko na gustong ipatanggal kasi hindi ko matatanggap ang mga nangyari. Pero nang panahon na yun ay hindi sila napapagod na kumbinsihin ako na kailangan ko daw mailabas ang bata through normal delivery dahil maaari ko daw ikapahama kapag pinatagal ko pa ang procedure. Malalason daw ako kapag nabulok yon sa loob ko. Kaya kahit nalabag sa kalooban ko ay pinilit kong nilabas ang anak ko na wala ng buhay, papadudot. Habang nasa ospital ako noon ay nakahiga ako sa kama. Naririnig ko yung iyakan ng mga bagong panganak na ina sa kabilang kwarto. Naririnig ko rin yung maliliit na iyak ng mga sanggol na kakasilang pa lamang. At habang pinakikinggan ko yon ay umiiyak lamang ako ng tahimik at sobrang sakit ng nararamdaman ko noon. Parang sinasampal ako ng katotohanan. Na ako na matagal nang nangangarap maging isang ina ay wala pa ring sariling anak na mayayakap. Araw-araw akong tinutusok ng mga karayom para sa gamot noon para makarecover ng mabilis. Pero higit na mas masakit yung tusok sa puso ko. Tuwing makakakita ako ng mga nanay na buhat-buhat ang kanilang malulusog na sanggol. Hindi ko maiwasang magtanong sa Diyos. Bakit sila, Panginoon? Bakit ako ay hindi ako nagiging ina? Ano po bang pagkukulang ko? Sa pagkakaalam ko naman po ay wala akong nagawang masama sa ibang tao. Pero bakit nangyayari po sa akin ang lahat ng ito? Sa mga panahong yun ay halos mawalan ako ng ganang mabuhay, papadudot. Nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Ang asawa ko na lang talaga ang nagsisilbing lakas ko para magpatuloy. Hindi na ako umaasang magkakababy pang muli. Kasi sabi ng doktor sa akin ay malaki daw ang chance na baka makunan ulit ako kung sakali. Pagpahingahin ko daw muna ang matres ko. Papadudot pagkatapos din ng ilang araw sa ospital ay pinayagan din akong makauwi. Pag uwi ko, pakiramdam ko ay wala ng kulay ang paligid ko. Lahat ng gamit pambata na naipon namin, yung maliit na crib at ilang pirasong damit na maaga kong binili, tinakpan lahat yon ni Sean at itinago sa kahon. Ayaw niyang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman ko. Kaya niya siguro yon ginawa. At alam ko yon. Pero kahit nakatago ang mga yon ay ramdam ko pa rin ang bigat ng pagkawala ng anak namin. Minsan ay nagigising ako sa madaling araw. Iniisip ko pa rin kung ano kaya ang itsura ng baby namin kung nabuhay siya. Kapag gabi sa tuwing naaalala ko ang mga anak naming nawala sa amin ay hindi ko maiwasang mapaiyak na lamang. Tahimik ko lamang yung ginagawa dahil ayaw kong magising ang asawa ko. Alam kong pagod siya sa pagtatrabaho.
Dumating pa nga sa punto, Papa Dudut, na hindi ko na gustong lumabas ng bahay. Kapag naririnig kong may kapitbahay na bagong panganak o may batang tumatawa sa labas ay para akong kinukurot sa puso. Ayaw ko nang makakita ng sanggol dahil lalo lamang akong naaawa sa sarili ko. Katunayan, Papa Dudut, umabot sa malaking anxiety na muntikang matuloy sa depression ang nararamdaman ko noong panahon na yon. Mabuti na lang at nasa tabi ko lang ang asawa ko para iparamdam na hindi ako nag-iisa. Sa pinagdaraanan ko na naiintindihan niya ako. Sa lahat ng pagsubok na yon, Papa Dudut, hindi ako iniwan ni Sean. Kahit pagod sa trabaho, umuwi siya ng maaga para samahan lamang ako at iparamdam na lagi lamang siyang nasa tabi ko. Ang hindi ko pa nga malilimutang sinabi niya ay hindi kasalanan ng katawan mo ang mga nangyari. Wala kang kasalanan. Hindi man tayo magkaroon ng anak sa ngayon ay hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Paulit-ulit niya akong pinapaniwala noon na may darating na tamang oras para magkaroon kami ng anak. Magtiwala lang daw kami sa Diyos, Papa Dudut. Isang gabi habang magkatabi kami sa kama ay inamin ko sa kanya na parang hindi ko na kaya. Na baka gusto na lamang niyang humanap ng babaeng kayang magbigay ng anak sa kanya. Niyakap lang niya ako ng mahigpit matapos kong sabihin yon sa kanya. At doon ay hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Lalo nang sabihin niyang ako lang daw ang asawa niya at wala nang pwedeng pumalit pa sa akin. Anak daw ang pinapangarap namin pero ako raw ang mundo niya. Hindi siya nagalit sa akin dahil sa mga sinabi ko noong oras na yon, kundi ay mas pinaramdam pa niya kung gaano niya ako kamahal. At kahit na anumang mangyari ay hindi niya daw ako kayang iwanan. Na magkasama kaming haharapin ang mga problemang mag-asawa. Pinagsabihan din niya ako na huwag ko na daw ulit sasabihin yon sa kanya dahil masakit para sa kanyang ipagtabuyan ng taong mahal na mahal niya. Doon ko na-realize, Papa Dudut, na hindi pa tapos ang lahat para sumuko. Na may mas matindi pang problema ang ibang tao kesa sa amin para sumuko lang agad ako. Oo, mahirap at masakit ang pinagdadaanan ko dahil sa pagkawala ng 2 bata. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay wala ng pag-asa. Kaya ng mga panahon na yon ay unti-unti akong natutong bumangon, natutong manalangin muli at natutong kumapit sa pagmamahal ng asawa ko at sa Diyos. Kaya nang makarecover ako ay bumalik akong magtrabaho dahil kailangan din naming mag-ipon para sa nalalapit naming paglipat noon. Kailangan na talaga naming makahanap ng matutuluyan dahil pauwi na rin ang bayaw ko at ang pamilya niya. At sa awa nga po ng Diyos, hindi rin nagtagal ay nakahanap kami ng malilipatan na pwedeng kalahati muna ang presyo ang idaw namin at yung mga natitirang kulang ay babayaran na lang namin matapos ang kalahating taon. Sapat na ang panahong yon sa amin para makapag-ipon noon, Papa Dudut. Maganda yung unit na nakuha namin, mukhang na love at first sight sa place ang asawa ko kaya nag-decide kaming kunin na yon. Also allowed din kasi ang pets, sabi ng property manager na nakausap namin. Which is good kasi yun din ang hinahanap namin. After a week ay we decided to move in kasama ang fur baby namin na si Sasa. May mga gamit pa na inuunti-unti naming ilipat noong panahon na yon. Noong mag-decide na kaming tirahan ang unit. Katunayan, Papa Dudut, nagtaka ako noong malamang matagal pa raw na nagkaroon ulit ng mga mag-o-occupy sa floor na yon. Yun ang sabi ng guard na nakausap namin na tumulong maghatid ng ibang gamit sa unit. Ang kwento niya ay halos 15 years daw bago may isang nag-occupy na sinundan namin. Di nga lang daw namin naabutan dahil 2 months na simula nung umalis yon. Hindi ko na inalam ang reason kung bakit umalis yung may-ari ng unit sa kabila dahil parang nadulas lang yung guard na maikwento
ang tungkol doon. Nakiusap din ito na huwag daw naming sasabihin sa iba na siya ang nagsabi dahil baka daw matanggalan siya ng trabaho. At huwag na rin daw naming babanggitin pa sa iba. Habang nakikiusap nga siya sa amin, Papa Dudut, ay kitang-kita namin ang pag-aalala sa mukha niya. Kaya binigyan din namin siya ng assurance na hindi yon makakalabas kahit na wala rin kaming ideya kung bakit at kung ano ang reason. Noong mapansin siguro ni Manong Guard ang pagtataka namin ng asawa ko, nagbigay agad siya ng pwedeng maging mga dahilan patungkol sa malimit na pagpunta ng mga buyer ng units, katulad ng dahil daw sa location kaya hindi gaanong napupuntahan at napipiling tirahan ng iba. Maraming mga magagandang building din daw kaysa doon sa kanila, o kaya ay posible daw na dahil hindi din nasa sentro ang location nila. Basta kung ano-ano pang mga sinasabi niya para maalis na sa isipan namin ang pag-aalinlangan ng sandaling yon. Takot yata siyang magbago pa kami ng isipan kaya siguro ganon. Tumangot-tango na lamang ako sa iba pang mga pinaliwanag nito sa amin ng mister ko. Doon din namin napagtanto na kung sakaling tuluyang kaming lumipat, kami lang na mag-asawa ang nandun sa floor na yon. Katunayan, kinuha namin yung unit dahil maganda naman talaga. Ayos ding wala pa kaming kapitbahay para tahimik. Yun din kasi ang gusto ko, lalo na at bumalik na din ako sa trabaho ko. Noong kami na lang dalawa ng asawa ko, nagawa pa niya akong tanungin ng pabiro. Ang sabi niya ay hindi ka naman matatakotin, hindi ba? Mahilig ka pa nga sa mga horror stories, love. Inisip ko na lang na kaya niya nasabi yon dahil baka nag-aalala siya sa akin, lalo na at palagi na lamang akong mag-isa kung sakaling nagsimula na kaming tumira doon. At parehong maging abala sa kanya-kanya naming mga trabaho. Mapapadalas na work from home na kasi ako samantalang si siya naman ay araw-araw na papasok sa opisina. Gabi nang makakauwi. Medyo may kalayuan din ang workplace niya sa lugar. Ayos na rin to, mahal. Mukha namang safe dito at hindi gaanong pricey. Natatandaan ko pa ang sagot ko sa kanya noon, Papa Dudut. After 2 weeks na unti-unting paglilipat ng mga gamit, doon na kami tuluyang tumira, Papa Dudut. Medyo the first month ay wala naman akong kakaibang nararamdaman. Pero noong tumungtong na ang second month ay doon na nag-umpisa ang lahat ng kababalaghang nararanasan ko, Papa Dudut. May pangyayari na habang pababa ako gamit ang elevator, kapag isasara ko na ay parang may pumipigil sa door noon dahil ang tagal nitong nakabukas bago tuluyang magsarado. May pakiramdam pa nga ako na may sumasabay sa akin sa loob sa tuwing sasakay ako ng elevator. Pero dahil ayaw ko namang takutin ang sarili ko, iniisip ko na lamang noon na baka sira yung elevator. Noong sandali ding yon, nagkataong nakasalubong ko yung isang guard pagbaba ko. Kaya sinabi ko kaagad ang problema sa elevator. Alam kong ako lang din ang ma-stress balang araw kapag hindi yon ma-inspect at maayos. Tumango naman ito at nagsabing i-check yon. Lumipat pa ang ilang mga buwan, siguro yung mga 3 months na kami sa unit. May pangyayaring nagigising ako for some reason. At consistent na 3:00 ng madaling araw yon, Papa Dudut. May pagkakataon na kapag nagigising ako, napakiramdam ko ay kailangan kong uminom ng tubig o madalas ay kinakailangan kong gumamit ng banyo. Habang ginagawa ko na ang sadya ko sa loob ng CR at tahimik na nakaupo sa trono, ay may nakikita akong pusa sa may bintana. Nakaside ito noong una kong makita. Ang akala ko nga ay may tinitignan na ibang pagtatalunan para lumipat kaya sandali kong binaliwala. Pero mga ilang minuto pa ang lumipas
At patapos na ako ay naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Dala ng instinct ay bigla akong napatingin ulit sa bintana. Nandun pa rin pala yung pusa, tahimik na nakatitig sa akin na parang bawat kilos ko ay binabantayan ako. Nagkatitigan pa nga kami ng ilang minuto habang kakaiba na ang nararamdaman ko. At nang may mapagtanto ako sa pagkakataon na yun ay feeling ko'y biglang nagtaasan ang mga balahibo. Napaka-imposible kasing may magawing pusa doon, Papa Dudut, dahil wala namang tutungtungan sa labas. Walang terrace o kahit na pwedeng pagpatungan ng paa sa bandang gawing yon. Grabe ang kaba ko ng mga oras na yon habang nagtataka pa rin kung bakit yon nakatingin sa akin. Kaya inisip ko na lamang na baka namamalik mata lamang ako lalo na at kagigising ko lang. Kaya inalis ko ang tingin sa bintana at naghugas na ako. Noong tumayo ako at i-check ang pusa sa bintana, wala na akong nakita. Katunayan, Papa Dudut, sobrang weird ang pangyayaring yon para sa akin dahil halos ilang beses kong nakikita yung pusa sa parehong oras sa loob ng isang buwan. At sa parehong spot habang nakatingin ang direkta sa akin. Kaya nag-decide na akong sabihin sa asawa ko ang tungkol doon dahil hindi na maalis sa isipan ko ang mga nangyayari. Ang sabi ko sa kanya ay baka may something talaga sa unit namin kaya imposibleng nagkataon lang ang lahat. Pero sabi lang niya ay baka guni-guni ko lang yon dahil imposible raw yung mangyari. Lalo na at may nasa kataasang daw kaming floor. Tinanong din niya ako kung stress ba ako lately. Doon ko napagtanto na baka nga tama siya. At dahil stress ako kaya kung ano-ano na lamang ang nakikita ko. Sabi din niya ay para sa ikakapanatag ng loob ko ay lagyan ko daw palagi ng rosary yung table ko. At kung saan ako madalas magstay para hindi na ako mag-overthink kapag mag-isa lang daw ako. Nang mga sumunod pang mga araw ay naging maayos na rin kahit papaano ang lahat matapos kong magawang maglagay ng rosary sa working table ko. At sa 2 buwan na sunod-sunod habang naging busy na rin ako sa trabaho kaya halos hindi ko na iniintindi ang mga nangyayari sa paligid ko. Hanggang sa dumating ang araw ng birthday ko. Inimbitahan ko ang ilang mga kaibigan ko sa unit. Gabi pa kasi uuwi si Sean at nang magsiuwian na rin ng iba, isa sa kaibigan kong si Miriam ang nagsabi na sasamahan muna daw ako at uuwi na lang kapag nakauwi na ang asawa ko. Wala pa naman daw siyang ginagawa sa bahay nila kaya doon na lang muna siya. Hindi na ako tumanggi kasi day off ko noong araw na yon. Namiss ko rin kasi siyang makabanding noong time na yon. Habang nagkwekwentuhan kami ay bigla siyang napalingon sa may bintana sa sala kung nasaan kami. Para siyang may tinititigan dahil matagal-tagal din bago niya ibalik sa akin ang tingin niya. Tinanong ko siya kung bakit. Anong meron? Ang sabi lang niya ay wala basta palagi ka lang magsara ng bintana at pinto kapag papadilim na. Huwag ka rin basta-basta magbubukas kung may gustong pumasok pero hindi naman sasagot kapag tinanong. Kaya tinanong ko ulit siya ng bakit. Ang sagot lang niya basta ma-safe yon. Pagkatapos ay niyaya na niya ako sa kusina para kumain, nagugutom daw siya ulit. Habang kumakain at nagchichismisan kami ay tinanong niya ako ng okay ka lang ba dito? Sinagot ko naman siya na ayos lamang ako at nagagawa ko namang ibaling ang atensyon ko sa trabaho para hindi tuluyang malungkot sa tuwing naaalala ko yung mga anak namin ni Sean na nasa heaven na. Pero masasabi kong tanggap ko na ang mga nangyaring yon, Papa Dudut. In God's will, mabibigyan din kami ng anak. Hindi pa rin kami sumusuko at hindi susuko na matutupad yon balang araw. Pagkasabi ko noon ay bigla na lamang tumaob yung picture frame na nakalagay sa working table ko na may litrato naming mag-asawa at yung rosary naman ay nahulog sa sahig. Nakita ko ang pagkagulat ni Miriam kaya nasabi ko na lamang na baka hindi ko lang naiayos ang pagkakalagay noong nilinisan ko ang salamin noon.
Dinampot ko pabalik yung rosary at tinayo na lamang ulit ang picture frame. Naging mabilis ang paglipas ng mga oras. Ilang minuto din kaming nagkwentuhan ng kaibigan ko noong time na yon nung dumating si Sean. Pero hindi rin nagtagal ay nagpaalam na rin si Miriam na uuwi na. Hinatid pa nga namin siya hanggang sa makasakay siya sa elevator kasi yon ang pakiusap niya. Matapos nga rin noong sinabi niyang magsara ako palagi kapag paggabi na ay nakasanayang ko nang gawin. Kahit na hindi ko alam kung bakit ko yun ginagawa. Iniisip ko na lamang na para sa safety namin. Nagtagal halos ng 1 taon kaming nakatira ng asawa ko sa unit nang wala pa rin kaming nagiging kapitbahay sa floor na yon. Hanggang sa dumating yung kakaibang pangyayaring hindi ko talaga makalimutan, Papa Dudut. Pumasok sa work noon si Sean. Gaya ng dati, ako at ang fur baby naming si Sasa ang maiiwan muli. Nakasanayan ko na noon na kapag may ginagawa ako gaya ng paglilinis o kapag nasa trabaho ay madalas naka-earpods lang ako. May isang beses na katatanggal ko lang ng earpods sa tenga ko. Narinig ko si Sasa na kasalukuyang may tinatahulan. Nakita ko siyang nakaharap sa main door kaya lumapit ako sa pinto at sumilip sa peephole para alamin kung ano ang tinatahulan niya. Pero wala naman akong nakitang tao kaya hinaplos ko na lamang ang ulo niya at pinasunod sa kusina para gawan siya ng pagkain. Pero ilang minuto lang ang lumipas nang akmang papunta na sana ako sa working table ko ay bigla na lamang may narinig akong boses ng bata na parang naglalaro sa may hallway doon sa labas. Malinaw kong naririnig yung boses ng bata na masayang naglalaro at may naririnig pa nga akong patalbog-talbog ng bola. Kaya lumapit ako sa pinto at sumilip muli, pero gaya kanina ay wala naman akong nakita. Bigla ring nawala yung boses na narinig ko ng sandaling yon, kaya nagkibit balikat na lamang ako na naupo sa harapan ng PC. Nag-chat din ako kay Sean at nasabi ko sa kanya na meron na yata kaming kapitbahay kasi may naririnig akong batang naglalaro sa hallway. Maya-maya ay nag-reply siya sa akin. Sabi niya ay magpaakyat daw ako ng guard at sabihin ko daw sa lobby. Sabi ko naman sa kanya ay wag na. Sa isip-isip ko noon ay para saan pa. Pero Papa Dudut, hindi ko ina-expect na after 20 minutes siguro mula nang mag-chat ako sa asawa ko, may kumatok sa pinto. Noong silipin ko ay may guard na nakatayo sa harapan ng pinto ko. Nang pagbuksan ko at makausap sandali ay nalaman kong pinaakyat daw siya para mag-inspect sa buong floor. Naalala ko bigla si Sean at inisip kong siya ang tumawag sa lobby. Sabi ng guard pinuntahan lang daw ako para sabihin na tapos na raw niyang libutin at tignan ang buong floor. Tumango na lamang ako at ngumiti noon saka nagpasalamat. Pero natigilan ako pagkarinig ko sa sumunod niyang sinabi. Nawala daw siyang nakitang bata sa floor na yon. Iginit ko na meron at narinig ko pa nga. Napakamot na lamang ng alanganin yung guard habang sinasabi na wala pa naman daw bagong umuukupa doon. Sabi din niya bago magpaalam, "Huwag niyo na lang pansinin ma'am kung may marinig ulit kayo. Sige po, alis na po ako." Papa Dudut, nabahala ako nang mapansin ko ang reaksyon nito na parang hindi mapakali ang itsura, na parang gusto na agad umalis. At bago ko maisara ang pinto ay kitang-kita ko pa ang pagmamadali nitong maglakad pasakay ng elevator na parang may kinakatakutan siya. Pero lumipas ang 2 araw simula nung inakala kong may batang naglalaro sa hallway, napansin kong napapadalas ang pagtahol ni Sasa paharap sa nakasarang pintuan namin. Nang sandaling yon, Papa Dudut, ay nakita ko ulit si Sasa na ganon. Hindi ko kaagad nagawang tumayo dahil may tinatapos pa ako sa trabaho. Pero dahil bigla kong narinig na may pumipihit ng paulit-ulit sa doorknob na parang pinipilit na buksan ang pintuan, doon ako natigilan, Papa Dudut.
Pinakatitigan ko yung doorknob ng higit 1 minuto at kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang paghigpit ng doorknob na humihinto rin kalaunan. Kasunod ng pabalik-balik na pagtakbo palayo at pabalik sa harapan ng main door. Nang masave ko ang ginagawa ko ay agad akong napatayo. Nilapitan ko si Sasa na patuloy sa pagtahol. Nang sumilip ako sa peephole ay wala akong nakitang tao. Huminto ulit si Sasa sa pagtahol. Nang pabalik na ako sa working table ko ay bigla na lang ulit gumalaw-galaw yung doorknob. Kahit nakakaramdam na ako ng kaba ng mga oras na yon dahil sa nangyayari, ipinasya kong lumapit muli sa pintuan para i-check yon. Pero wala pa rin talaga akong makitang nasa harapan kahit na nakikita ko pa rin ang paggalaw ng doorknob. Hindi nga nagtagal ay nakarinig ako ng babaeng parang sumisigaw na may tinatawag na anak base sa tono nito. Kasunod noon ay nakarinig ako ng takbo papalayo ng kung sino at kasabay ng paghinto ng paggalaw ng doorknob namin. Hindi ko na rin naituloy ang balak na paglabas ng sandaling yon dahil may tumawag na sa phone ko na kinailangan kong sagutin. Tapos kinahapunan ng araw ding yon, Papa Dudut. Habang papalapit ako noon kay Sasa para patigilin ulit siya sa ginagawa niyang pagtatahol at pag-iingay dahil naririndi na ako ay bigla na lamang may malakas na pagbalibag ng kung ano sa labas ng pinto ng unit namin na sobrang kinagulat ko. Sino yan? Medyo pasigaw na ako ng sandaling yon dahil sa gulat at pagkairita na rin. Pero lumipas na ang 1 minuto siguro ay wala namang sumasagot sa tanong ko. Huminto din sa pagtahol si Sasa ngunit nanatili siyang nakatitig sa pinto. Hinayaan ko na lamang siya noon at tinuloy ang pagva-vacuum. At nang maulit yung pagbalibag ay pinatay ko ng vacuum para mapakinggang mabuti kung may tao nga ba sa labas. Doon ko nga tuluyang narinig ng malinaw na may paulit-ulit na nagbabalibag sa may pintuan namin. Sa inis ko ay mabilis kong binuksan yon at hindi na pinagkabalahang silipin sa peephole. Pero wala akong napagbuksan na kahit na sino, Papa Dudut. Wala sa mood na lumabas ako hanggang hallway para sana kumprontahin kung sino mang nang titrip na yon. Pero nang chinek ko na ang buong hallway, wala akong nakitang kahit na sinong tao o guard doon. Sa pagpasok ko ay chinat ko kaagad ang asawa ko para sabihin ang nangyari. Pero ang response lamang niya sa akin ay baka guni-guni ko lang daw, kaya mas lalo akong nainis at na bad mood sa reply niyang yon. Nag-overthink din ako nang ipaalam niya sa akin sa tawag na baka madaling araw siyang makakauwi dahil kailangan daw niyang mag-OT. Nang gabing yon, sa sobrang pagod na rin sa trabaho ay hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa working table ko. Nagising na lamang akong habol-habol ang hinga dahil binangungot ako at parang sobrang totoo ang mga nangyayari. May nakikita akong bata na tumatakbo na mabilis na parang may humahabol sa kanya sa panaginip. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya habang kumakatok sa bawat pinto na nadadaanan niya. Pero bago pa siya makapasok sa kahit saan ay may lalaking lumabas na hindi ko makita ng maayos ang mukha. Hinawakan niya ang bata at hinila papasok sa isang kwarto. Sa loob noon ay nakita ko ang isang babaeng nakahiga sa sahig, duguan at parang hindi na gumagalaw. Naririnig ko yung bata na tinatawag itong mama. Pagkatapos ay may pusa pang lumapit sa bata at akmang yayakapin ito ng bata pero biglang kinuha yon ng lalaki at pinatay. Binali yung leeg bago ibato sa sulok. Pagkatapos nakita ko na lamang kung paanong sinaksak ng lalaki ang bata sa leeg at sa dibdib. Para bang ako mismo yung nakaramdam ng sakit at hirap sa paghinga ng bata. Kaya bigla akong nagising. Halos hindi ako makatayo ng maayos nang may biglang kumatok sa pinto. Mabagal lang pero paulit-ulit. Nang makalapit ako doon ay sumilip ako sa peephole at nakita kong may figura ng isang bata na nakatayo lamang doon. Sa sobrang takot ay napatakbo kaagad ako sa working table para kunin ang cellphone ko at tinawagan si Sean. Sabi niya sa akin na pauwi na siya.
Nang sandaling yon ay hindi pa niya alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin, basta alam kong alam niyang hindi na ako okay dahil natataranta ako nang kausap ko siya. Habang sinasabing umuwi na siya at natatakot na ako. Mula nang mangyari yon, Papa Dudut, ay halos gabi-gabi na akong nakakaranas ng ganong panaginip. Dahil doon ay bumalik ang anxiety ko at hindi na ako makatulog ng maayos. Minsan bigla na lamang ako nagkakaroon ng panic attack, lalo na kapag nakakakita ako ng mga bata o naririnig ko ang kanilang tawanan sa labas o nakakasabayan sa elevator na galing sa ibang floor. Hindi ko na talaga kayang itago sa asawa ko yon, kaya sinabi ko sa kanya lahat. Intindihan naman niya ako at mas iniintindi pa. After 2 days matapos namin mag-usap ay nagpasya kaming puntahan ng property management at yung bangko kung saan kami nag-loan para sabihin ang plano namin na ibenta na ang unit. Sabi nila ay pwede naman daw kaming umalis muna gaya ng gusto ko at hintay na lang daw yung tawag kapag may nahanap na silang buyer. At bago kami umalis sa unit makalipas ang 1 linggo ay sinigurado naming nabayaran na ang condo dues, rental property taxes at mga bills ng tubig at kuryente. Kumuha pa kami ng clearance mula sa condominium corporation at sa iba pang opisina para walang problema sa pagbebenta. Inayos namin ang unit bago tuluyang isara at nagbigay din kami ng authorization sa isang licensed real estate broker ng panahon na yon para siya na ang mag-asikaso sa lahat habang wala kami doon. Natatandaan ko pang sabi ko sa kanya na pwede na niyang ibenta kahit sa kalahati na lang ang presyo namin dati. Basta mabilis lang na mabenta ang unit. Hindi ko na inalam pa kung ano nga bang kwentong meron sa floor kung nasaan ang unit namin nung umalis na kami at tuluyang tumira sa bahay ng mga magulang ko sa probinsya. Papa Dudut, habang hinihintay ko yung tawag mula sa broker o sa property management, kapag may nahanap na silang taong gustong bilhin ng unit at paglipas lang din ng 1 taon, sa awa ng Diyos ay nabuntis ulit ako. Pero bago pa po ako mabuntis, may ilang mga kapitbahay noon na madalas na nagsasabi sa mga magulang ko na may nakikita silang maliit na bata na palaging nasa tabi ko, na madalas daw nagtatago sa likuran ko na parang nahihiya. Akala pa ng iba na anak ko o pamangkin ng asawa ko. Hindi na lamang daw umiimik yung mga magulang ko dahil iniiwasan din nilang mabigyan din ako ng isipin pa. Naikwento na lang yon ni nanay sa amin noong nakapanganak na ako, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang kwentong maibabahagi ko. Lubos na gumagalang, Sabrina. Maraming salamat, Sabrina, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ang mga pinagdaanan ninyong mag-asawa mula sa pagkawala ng mga anak ninyo hanggang sa mga kakaibang karanasan mo dati sa dati ninyong tinirhan ay hindi isang bagay na madaling lampasan kung walang taong kayang magbigay ng pangunawa at pagmamahal gaya ng iyong asawa. Pakatandaan din na walang masama sa pag-alis sa lugar na inyo nang pinahahalagahan at pinag-ipunan ng ilang taon. Kung para naman po ito sa inyong kalusugan at kagalingan. Minsan talaga sa buhay ay may mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Mga karanasang nakakatakot at nakakalungkot. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay wala nang pag-asa pa. Ang iyong kwento ay isang paalala na ang pag-asa ay hindi kailanman mawawala. Basta't mananatiling matatag at patuloy na naniniwala na darating din ang tamang panahon na ibibigay sa atin ang mga biyayang ipinagdarasal natin gaya ng pagkakaroon ng anak na bubuo sa pamilyang pinapangarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po